sa bulwagang pambalitaan ng UNTV. Si Rosalie Paul. Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bagyong Pepito lalo pang lumakas at isa ng ganap na super typhoon. Mga baybayin sa Bicol, Eastern Samar, Northern Samar at iba pang mga lugar pinag-iingat sa storm surge. Baybayin sa Albay nakararanas na ng storm surge. Mga residente sa Calaguas Island pinalikas sa matataas na lugar dahil sa banta ng malalaking alon. Biyahe sa mga eroplano sa ilang mga airport sa Bicol at Visayas. Kanselado. Batangas Port pansamantala ng isinara dahil sa Super Typhoon Pepito. Pilipinas posibleng mag-angkat ng nasa 4.5 million na tonelada ng bigas bunsod ng magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Naghahanda na ang mga residente sa probinsya ng Catanduanes sa posibleng landfall ng bagyong Pepito. Kahapon pa lamang maraming mga residente na ang nagsilikas dahil sa banta ng malakas na bagyo. Bago pa maramdaman ang bagsik ni Pepito, maraming mga residente na ang namili ng kanilang inimbak na pagkain sa mga palengke. Sa ngayon ay nakararanas na ng mga malaki at malakas na alon sa mga baybayin sa Catanduanes, habang patuloy din ang pag-iikot ng mga otoridad para paalalahanan ng mga residente na maagang magsilikas. Nagpalabas na rin ng heavy rainfall warning ang provincial government kung nasa red alert ang Catanduanes na nangangahulugan ng malalakas na pag-ulan. Ramdam na sa ilang coastal barangay sa Legazpi City, Albay ang storm surge o daluyong bunsod ng bagyong Pepito. Dahil dito, iniakyat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa kalsada upang maiwasan na masira at huwag tangayin ng malakas na alon. Sa ngayon ay ilang mga establishmento na rin sa Albay ang ginawang evacuation center para sa mga residenteng nagsilikas. Mula sa Legazpi City, Albay, ito ang balita ni Alan Manansala, live. Alan, kumusta ang panahon dyan sa Albay? Ramdam na ba ang bagsik na dala ng bagyong Pepito? Yes, Rosalie, magandang tanghali. Correction lang, Rosalie, nandito ako ngayon sa Ginubatan, Albay. Dito yan particular sa Ginubatan East Central School kung saan kasalukuyan, Rosalie, na nagpapamahagi ang local government sa pangungunayan ni Mayor Paul Chino Garcia ng Ginubatan ng mga relief goods para sa mga kababayan nating inilikas dahil sa banta ng bagyong Pepito. Sa ngayon, Rosalie, dito sa aking lokasyon ay makulimlim na ang panahon. Kanina nakaramdam tayo ng mga pag-ambon pero hindi naman siya nagpatuloy. Ganun pa man, Rosalie, ay pasado alas 6 kaninang umaga ay nakaramdam na ng malalakas na alon sa baybayin ng Legazpi City. Ayon sa ilang mga residente ng barangay Puro, Legazpi City, isa sa mga coastal barangay, ganito pa lang ang palagiang senaryo sa kanilang lugar sa tuwinang may bagyong nararanasan sa lalawigan. Sumabay din umano ang kabilugan ng buwan kaya mabilis tumaas ang tubig baha. Kaya karamihan sa kanila ay nauubligan ng isampa ang kanilang bangkang pangisda sa kalsada para makaiwas sa pagkasira. Oo, boss. Talagang grabe. High-tech pati. Kaya sigurado talagang hanggat maaari, may isip pa. Sabi naman ni Mang Rosalino Abiog, ang presidente ng Fisher Folk ng Legazpi City, antisipasyon sa magiging epekto ng bagyo ang kanyang ginagawa. Lalo na tanging ang bangkang pangisda nito ang pangunahing gamit na kanyang pinagkakakitaan. Siguro lang kasi mahirap magpagawa ng bangka. Tulong ng gobyerno, konti lang ibibigay. Hindi ka makapagbayad ng ganito. Halagang 50 mil. Ganito. Pero bago pa man ito, Rosalina, una nang lumikas ang ilang residente para magtungo sa mga evacuation center. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 5, nasa
28,440 na pamilya mula sa 15 bayan at lungsod ang lumikas sa Albay at nasa evacuation center dahil sa banta ng bagyong Pipito. Karamihan sa mga residenteng ito ay nakatira sa mga low-lying, flood-prone, landslide-prone at lahar flow area. Sa dami ng mga lumikas, ang ilan sa mga pribadong establishmento dito sa Albay ay ginawa ng evacuation center tulad na lamang sa Centro Mall sa Pulangi, Albay na ginawang evacuation center ng mga residente mula sa Barangay Ubaliw. Ayon sa ilang barangay officials, nalubog na rin sa tubig baha ang dati nilang temporary shelters sa tuwinang may kalamidad. Kaya minarapat na lamang nito na makiusap sa management ng mall na kupkupin ang kanilang mga residente. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Jose Nino Zamora II, ang punong barangay ng Barangay Ubaliw. Kasi last Typhoon Christine po, medyo yung evacuation namin, inabot ng tubig. So sumulat tayo sa may-ari, kay Mr. Alexander Cruz. Hindi naman po sila nagdalawang isip na pagbigyan ulit yung mga constituents po ng Barangay Ubaliw. Rosalie, kanina nang dumating tayo dito sa probinsya ng Albay ay tuloy-tuloy ang ginawa nating pag-iikot at nakita nga na rin natin yung sitwasyon ng mga kababayan natin, mga nasa evacuation center. At gayon man, maging ang mga private at maging public establishments dito sa, particular dito sa Legazpi City, ay nagsarado na, Rosalie, dahil nga sa banta na rin ng bagyong Pipito na maaaring maranasan sa buong lalawigan. At dito rin sa Ginubatan, Albay ay tuloy-tuloy ang ginagawang pagmomonitor sa tulong ng local government officials maging ng local executive dito sa munisipyo na kung saan ay patuloy na namamahagi at nagbibigay ng tulong para sa mga kababayan nating apektado. Tuloy-tuloy ang gagawin nating pagbabantay, Rosalie, lalo na maliban sa bagyo, meron ding lahar flow na maaaring maranasan ang mga kababayan nating nakatira sa paligid ng Mount Mayon. Rosalie. Alan, nabanggit mo na maraming ang mga kababayan ngayon ang nasa evacuation center dyan sa Albay. Nakatitiyak ba tayo na hindi aabuti ng tubig baha yung mga evacuation center dyan sa probinsya at matatatag din yung istruktura dahil malakas din ang hangin na dala nitong bagyong si Pepito? Oo, Rosalie, tama ka doon. Particular dito sa Ginubatan East Central School. Ito na yung suggested ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na ito na yung mataas na bahagi. At ito na yung regular na ginagawa nilang identified na evacuation center para maging safe ang kalalagayan ng ating mga kababayan. At actually, hindi lang dito sa Ginubatan East Central School, marami pa silang identified dito na mataas na bahagi kung saan doon nila iniipon yung mga residenteng inililikas, lalo na partikular dito sa bayan ng Ginubatan. Rosalie. Ngayong unti-unting nararamdaman na yung epekto ng bagyong Pepito, meron pa bang mga kababayan na pinipiling manatili sa kanilang mga tahanan, lalo na doon sa mga flood-prone areas at saka landslide-prone areas? Base na rin sa naging experience natin sa pag-iikot na rin natin simula kanina, Rosalie, may mga naiiwan pa rin sa mga bahay ng mga kababayan natin. Ang isa doon yung mga padre di pamilya na nagbabantay ng kanilang ari-arian. Katwiran nila, walang magbabantay doon at para maiwasan na rin at maingatan na rin yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga tahanan, merong nauubligang manatili sa kanilang mga tahanan. Ganun pa man, tinitiyak nila na magiging safe yung mga naiiwan sa bahay at alam nila yung gagawin nila at may antisipasyon na rin na gagawin every time na merong pagtaas ng tubig baha sa kanilang mga lugar. Rosalie. Oo, Alan, pero forced evacuation na, di ba, yung ipinatutupad? Wala bang ginagawang mas matinding hakbang ang lokal na pamahalaan dahil laging ganyan ang katwiran ng ating mga kababayan pero pagka nasa alanganin na yung sitwasyon ay humihingi na sila ng saklolo? Oo, tama, Rosalie. Kahapon nga ay base na rin sa mga informasyon na nakuha natin na pinalabas ng provincial government ng Albay ay talagang pwersahan ng pinalilikas at niyayaya yung mga kababayan nating ayaw pa rin lumikas. Ganun pa man ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-i-impose ng provincial government na mahikayat yung mga kababayan natin. Actually, dito na rin
at nasaksihan na rin natin kanina na meron pa rin mga dumarating na mga kababayan natin para manatili dito sa mga evacuation center. Rosalie. Alright, mag-ingat kayo dyan. Alan Manansala live mula sa Ginubatan, Albay. Naglabas ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS bilang babala sa posibleng epekto ng bagyong Pepito. Batay kasi sa anunsyo ng Pag-asa, matinding ulan ang aasahan ngayong weekend, lalo na sa Southern Luzon. Kaugnay nito, pinaghahanda ng PHIVOLCS ang mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay, Bulkang Pinatubo sa Zambales at Bulkang Taal sa Batangas. Pinapayuhan din ng mga residente na maging alerto sa posibleng pagdausdos ng volcanic sediment o lahar at putik mula sa dalisdis ng mga bulkan na maaaring magdulot ng panganib sa buhay at ari-arian. Posibleng maapektuhan nito ang mga komunidad sa Miisi, Mabinit, Buyuan at Basud Channel sa Albay. Habang pinaghahandaan naman ng mga komunidad sa San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales. Gayun din ang mga residente sa Tarlac at Pampanga sakaling magkaroon ng mud flow mula sa Pinatubo na huhugos sa O'Donnell at Pasig Potrero River systems. Samantala, pinaghahanda rin ang mga naninirahan sa Agoncillo, Laurel at Talisay sa Batangas sa posibleng pagragasa ng volcanic debris, partikular sa kanluran at hilagang bahagi ng Taal Lake. Patuloy ang paalaala ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing lalawigan na maging mapagmatsyag at magsagawa na ng paglikas bago pa ang matinding epekto ng bagyo. Pinalikas na sa matataas na lugar ang mga residente sa barangay Mangkawatan sa Calaguas Island sa Camarines Norte dahil pa rin sa banta ng storm surge na dulot ng bagyong Pepito. Mula sa Daet, Camarines Norte, ito ang balita ni Brian Baldarahe, live. Ryan, kumusta na ba ang panahon dyan at nailikas na ba lahat ng mga residente sa Calaguas Island? Yes, Rosalie, bagamat bahagya pa lang natin nararanasan ang epekto ng bagyong Pepito dito sa Camarines Norte. Kaninang umaga ay nag-umpisa ng magsagawa ng forced evacuation ang mga opisyal ng barangay dito sa barangay Mangkawayan sa isla ng Calaguas dito sa Camarines Norte. Maaga pa lang ay nag-ikot na ang mga kawani ng barangay Mangkawayan sa Calaguas Island para abisuhan ang mga naninirahan sa dalampasigan na lumikas na. Muli po nagpapaalala ang sangguniang barangay ng Mangkawayan Island. Ang lahat po nandito sa tabi ng dagat o lugar na mababa ay kung maaari po ay pumunta po tayo sa medyo mataas-taas na lugar. Maraming salamat po. Ito'y upang wag nang maabutan nga ng pagragasa ng tubig mula sa dagat o storm surge na inaasahang magiging epekto ng bagyong Pepito. Rosalie, ilan sa mga residente ay kusa namang pumunta sa mga evacuation center para dalhin na ang kani-kanilang mga gamit. Sa pinakahuling ulat mula sa DOST Pag-asa, 9 na bayan sa Camarines Norte ang posibleng makaranas ng storm surge, kabilang dito ang mga bayan ng Basud, Kapalongga, Jose Panganiban, Mercedes, Paracale, Santa Elena, Talisay, Vinsons at bayan ng Daet. Ayon sa abiso ng ahensya, posibleng umabot ng mahigit sa 3 metro ang taas ng alon, kaya naman maaaring makasira ito ng mga bahay at iba pang mga infrastruktura. Nagbabala din ang mga otoridad sa probinsya na maaaring mas mataas ang level ng tubig baha ang mararanasan dahil nga sa high tide. Kaugnay nito, naghanda na din ng mga relief packs ang mga barangay council sa naturang isla para agad na mabigyan ang mga pamilyang ililikas sa mga evacuation center. Sa ulat, Rosalie, ng Barangay Council ng Barangay Mangkawayan sa Calaguas Island, nasa 50 pamilya na ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center doon. At sa kapapasok lang na impormasyon, Rosalie, ay nakaugnay natin, nakausap natin ang ilang mga barangay captain pa sa Calaguas Island at ayon nga sa kanila, ipinagamit ng mga resorts owner ang ilang mga resorts para nga matuluyan nitong mga displaced families dahil agad na lang ang ilang mga paaralan at mga evacuation center dahil nga sa nitong para sa pananalasa nitong bagyong Pepito. Rosalie.
O Brian, dito sa videos na nakikita natin sa iyong ulat, fair pa yung weather, meron pang sikat ng araw. Pero ngayon ba, kumusta na yung sitwasyon dyan? Malakas na ba yung bugso ng hangin at meron na rin bang mga pag-ulan? Yes, Rosalie, ngayon nakakaranas tayo ng manakanakang malalakas na pagbugso na ng hangin at kanina medyo umulan na din dito bagamat sa ngayon oras na ito ay tumila na ang ulan, Rosalie. Sa dami ng kinakailangang ilikas ng mga kababayan dahil nga sa matinding epekto na ating aasahan nitong bagyo, sapat ba yung mga relief goods para tustusan yung bilang ng mga kababayan natin na inilikas? Yes, Rosalie, doon sa nakaraang o kahapon sa iginawang coordinating meeting ng ating mga opisyal at ng ilang mga DRRMC dito sa Camarines Norte, agad na nag-request na nga si Provincial Governor Dong Padilla sa DSWD para nga mabigyan at magkaroon pa ng dagdag na relief goods dito sa mga kababayan nating mga ililikas nga dahil dito sa Bagyong Pipito. Kasi nga nitong nakaraan, Rosalie, aminado ang mga opisyal ng lalawigan dito kulang at hindi kayang tustusan ng mga family food packs na naka-stock ngayon sa kanilang mga bodega ang mga pamilyang inilikas mula pa noong Bagyong Christine, Rosalie. Okay, maraming salamat Brian Baldarahe, nag-ulat ng live mula sa Daet, Camarines Norte. Ipinagpauna na ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur na hindi ito magsasagawa ng rescue operation sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Pepito. Alamin natin ang detalye mula kay Ryan Salatandol, live. Ryan, bakit hindi na magsasagawa ng rescue operation habang nananalasa ang Bagyong Pepito? Yes, Rosalie, tama ka nga dyan. Hindi na magsasagawa ng rescue operation ang EDMERO dito dahil inaasahan natin, Rosalie, na malalakas ang hangin na dala nitong Bagyong Pepito at tiyak na mahihirapan ng ating mga rescuers sa kanilang mga pagkilos, sa kanilang mga paggalaw. Kaya nag-abiso na ito na walang magiging rescue operations habang nananalasa itong Bagyong Pepito. Rosalie, bago pa man dumating at maramdaman ang Bagyong Pepito, puspusa na ang isinasagawang mass evacuation ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO ng Camarines Sur. Katuwang nila ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Kasama sa kanilang inilikas ay ang mga residente sa mga low-lying areas, landslide-prone areas at mga residente na nakatira sa gilid ng mga coastal areas sa probinsya, kagaya ng mga bayan ng Nabwa, Baaw, Canaaman, Iriga City, Balatan, Gainsa, Milaor, Calabanga, Buhi, Tinambak, Garchitorena, Lagunoy, at iba pang mga bayan na nagsagawa ng mandatory evacuation. Minarapat na magawa na ito ng EDMERO habang wala pa ang bagyo upang maiwasan na ang kagaya ng nangyari sa nagdaang Bagyong Christine kung saan kaliwat kanan ang nanghihingi ng saklolo dahil sa biglang pagtaas ng tubig baha. Kaya naman ipinagpauna ng EDMERO na hindi na sila magsasagawa ng rescue operation sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pepito upang hindi na rin malagay sa panganib ang buhay ng mga rescuer lalo na't malakas na ang hangin na inaasahang daladala ng Bagyong Pepito. Sa ngayon ay nag-house to house na rin ang mga barangay officials upang magpaalala sa mga hindi pa nakakalikas na hanggang hindi pa masyadong malakas ang hindi pa masyadong delikado ang paglabas ay makalilipat na sa mas ligtas na lugar at hindi na maaabutan ng malakas na hangin at mga pagbaha. Samantala, nakapag-preposition na rin ng mga relief packs ang local government unit ng Camarines Sur upang maipaabot agad nila ang tulong sa ating mga kababayan na maaapektuhan ng bagyo. Sa ngayon ay nakataas ng storm warning signal number 3 sa probinsya ng Camarines Sur at inaasahan na tataas pa ito habang papalapit ang Bagyong Pepito dito sa probinsya. Rosalie, kanina lang ay ayon sa ulat ay nagkaroon na din ng mga storm surge sa parte ng Partido area, partikular dito sa parte ng Sangay, sa Lagunoy, na mga coastal area ito, Rosalie, ng Camarines Sur. At ngayon ay nakakaranas na din ng pabugso-bugsong pag-ulan at
hangin dito sa probinsya ng Camarines Sur. No, naramdaman yung malalakas na bugso ng hangin, gayon din yung mga pag-ulan dyan sa Camarines Sur. Yes, Rosalie, kaninang umaga, pahinto-hinto siya, Rosalie, yung ulan, titigil siya tapos bubugso siya ng malakas, tapos titigil ulit. Ngayon, Rosalie, katitigil lang mismo ng pag-ulan, pero yung hangin, nararamdaman na talaga natin na medyo malakas na yung hangin dito sa aming lugar dito sa Camarines Sur. Sabi mo nga, Ryan, hindi na magsasagawa ng rescue operation yung mga otoridad sa gitna ng pananalasa o pag talagang nararamdaman na yung epekto ng bagyo. Pero naka-preposition pa rin ba yung kanilang mga rescue equipment? Yes, Rosalie, bagamat sinabi nila na wala ng rescue operation na gagawin habang nananalasa itong bagyong si Pepito, ay nakadeploy pa rin yung mga rescuer sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga area dito. Dahil kung sakali na kailanganin pa rin sila at pagkatapos ng ditong malalakas na hangin ng bagyong Pepito ay pwede na ulit silang magsimula na mag-rescue sa ating mga kababayan. Salamat, Ryan Salatandol, nag-ulat ng live mula sa Pili, Camarines Sur. Nagsisimula ng maramdaman sa Sorsogon ang pagbugso ng hangin dala ng bagyong Pepito. Nakiusap naman ang lokal na pamahalaan ng Prieto Diaz sa mga telecommunication company na huwag putulin ang linya ng komunikasyon sa kasagsagan ng bagyo. Mula sa Prieto Diaz, Sorsogon, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Roderick, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar na iyong kinaroroonan? Rosalie, sa ngayon nga ay nararamdaman na natin yung malakas na pagbugso ng hangin dito sa may Prieto Diaz, Sorsogon. Bagamat hindi pa ganun kalakas yung pag-ulan dito, paambon pa lang at bahagyang lumalakas pa lang yung ulan, makulimlim na rin dito at mga 1 o 2 oras o kaya mga hanggang alas 2 ng hapon ay inaasahan na nga yung pagsimula ng pananalasa ng bagyong Pepito dito sa bayan ng Prieto Diaz sa Sorsogon na sa ngayon ay nasa ilalim na ng signal number 3. Nandito ako ngayon sa isang coastal area dito sa bayan ng Prieto Diaz at sa barangay Diamante particular, at kung makikita natin dito mula dito sa kinaroonan ko ay tanaw yung malalaking alo na bahagi mula dyan sa Pacific Ocean kung saan niya inaasahan na manggagaling itong bagyong Pepito. At ang kagandahan naman sa lugar na ito, meron silang bakawan dito, may bakawan at merong coastal road na nagsisilbing seawall nila na posibleng maging pananggalang nila sa pagtama nga nung inaasang storm surge dito. Itong mga bahay na nandito sa malapit sa coastal road ay mga evacuated na yan. Meron na lang mga ibang mangingisda dito na minomonitor ang sitwasyon. Itinaas yung mga bangka nila dito sa coastal road. At minomonitor nila yung sitwasyon kung ano nga ba ang mangyayari na sa dito sa lugar na ito sa Prieto Diaz dahil talagang harap ito ng Pacific Ocean. Yung mga pamilya nila ay nandun na sa mga evacuation center simula pa kagabi o kahapon. Maaga rin kasi nag-utos ng evacuation yung provincial government ng Sorsogon. So kahapon pa lang nagpatupad na ng evacuation kahit maaraw pa at nagpatupad pa nga ng curfew para yung mga tao talaga huwag nang lumabas, manatili na sa kanilang mga bahay. Dito sa Prieto Diaz particular, nasa 1,200 families na dito ang evacuated batay doon sa nakuha nating impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kanina. At yung mga evacuation center dito ay nakita naman natin sa pag-iikot natin kanina na maayos naman, mapaaralan yung iba. At yung municipal building mismo ng bayan ng Prieto Diaz, yung 3rd floor nun talagang may designated na evacuation center. Kaya medyo safe hindi siguro aabutin na ng ng storm surge sakali mang magkaroon ng storm surge dito. At ang pakiusap lamang ng lokal na pamahalaan dito sa Prieto Diaz kasi nangyayari Rosalie kapag ganitong panahon kung kailang kasagsagan
ng pagtama ng bagyo, saka nawawala yung mga signal ng telecommunications natin, company natin. Ang pakiusap nila sana kahit yung malakas na yung hangin, kasagsagan na ng bagyo, ay huwag mawala yung linya ng komunikasyon kasi nga crucial yon sa pag-contact nila doon sa kanilang mga tao, lalo na yung mga nasa field, mga personnel nila, para sa pagresponde o pagsaklolo doon sa ating mga kababayan na posibleng mangailangan ng tulong sa kasagsagan ng bagyo. Pakinggan natin yung panawagan ni Mayor Romeo Dumasian, ang punong bayan po ng Prieto Diaz. Ngayon, Rosalie, dito sa kinaroonan ko na, ang pinangangamba dito, yung pinangangamba ng mga kababayan natin dito sa coastal area na ito, ay kapag nataon na yung pagtama o kasagsagan ng bagyo ay sumabay doon sa high tide. Yung kasi ang posibilidad na talagang tumaas yung tubig dito kapag high tide na at sumabay pa yung kasagsagan ng pananalasa ng bagyo, talagang tataas yung tubig, yung dalo yung tataas talaga, at inaasahan nga doon sa abiso ng NDRRMC at ng Pag-asa na nakukuha natin, mga alert, text message alert natin na nakukuha natin sa lugar na ito, talagang 2 to 3 meters yung storm surge na inaasahan sa mga coastal areas dito sa Sorsogon, lalo na dito sa silangang bahagi ng Sorsogon na nakaharap sa Pacific Ocean kung saan magmumula itong bagyong Pipito. Rosalie. Roderick, kanina nabanggit mo nga yung isa sa mga evacuation center ay mismo dun sa 3rd floor ng Municipal Hall. Pero gaano ba yan kalayo sa Dalampasigan? Ilang kilometro ang layo niyan sa Dalampasigan ng Sorsogon? Dito sa Prieto Diaz, Sorsogon, yung kanilang munisipyo dito ay hindi naman ganong kalayo, walang 1 kilometro. Siguro mga 200 hanggang 300 metro ang layo mula dito sa seawall na kinaroroonan ko ngayon, yung kanilang municipal building kung saan nga merong designated na evacuation area para sa mga residente dito. O doon sana banggit mo na nakikiusap yung LGU sa mga telco na sana mapanatili yung communication line. Pero dahil nga sa bagsik nitong bagyong Pepito, maraming patutumbahing puno at poste ng kuryente at komunikasyon, ano yung naiisip naman na opsyon ng lokal na pamahalaan sakali nga na magkaroon ng pagkaputol sa linya ng komunikasyon? Roderick, may iba ba silang means na naiisip o meron bang ibang opsyon ang telco sa pakiusap ng lokal na pamahalaan? Sa ngayon, wala pa silang ibang option nga. Kaya nga yun ang pinapakiusap nila. Sana wag mawala yung signal ng mga telco sa kasagsagan ng bagyo. At kung mawawala man, pagkatapos sana ng bagyo ay maibalik agad. Sakaling nawala dahil sa kasagsagan ng bagyo, maibalik agad yung signal ng mga telco dito para dun sa monitoring at reporting. Kasi yun yung crucial sa part ng LGU, yung pag-responde nila, yung hindi makontak yung mga tao at hindi rin sila makontak. Talagang crucial yung komunikasyon. Kaya yung pinapakiusap nila. Wala naman silang ibang mga equipment dito pa, kagaya ng mga satellite phone na pwedeng magamit. Wala silang ganong capability sa ngayon. Kaya ang mahigpit yung kanilang pakiusap na sana kung mawala man, may balik agad yung signal ng ating mga telco. Paglipas nitong bagyong Pipito o matapos makadaan ng bagyong Pipito dito sa bahaging ito ng Sorsogon. Rosalie. Alright, maraming salamat Roderick Mendoza, nag-ulat ng live mula sa Prieto Diaz, Sorsogon. Pansamantalang sarado ngayon ang Batangas Port dahil sa banta ng bagyong Pepito. Sa advisory na inilabas kagabi ng Port Management Office ng Batangas, inianunsyo nito na kanselado ang lahat ng biyahe ng barko sa lahat ng destinasyon sa Batangas Port. Ito ay bilang pag-iingat na rin sa banta ng malakas na bagyo. Samantala, hinikayat naman ng Philippine Ports Authority ang mga lokal na pamahalaan na dalhin sa mga evacuation center ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan dahil sa banta ng storm surge. Ayon sa PPA, sa ngayon ay maraming mga pasahero sa mga pantalan sa Bicol, Batangas at ilang lugar sa Leyte ang stranded dahil sa kanselasyon ng biyahe ng mga barko. Kanselado rin ang ilang biyahe ng eroplano ngayong araw bunsod ng bagyong Pepito.
Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pinakaapektado ng bagyo ang mga paliparan sa Eastern Visayas at Bicol Region. Batay sa anunsyo ng CAAP, 15 flights sa Tacloban, Leyte ang kanselado dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang mga biyahe galing at papunta sa Maynila, Davao City at Iloilo City. 7 flights naman sa Bicol International Airport sa Daraga Albay ang kinansela na rin. Kabilang naman dito ang mga biyahe galing at papunta sa Manila at Cebu. Pinapayuhan ang mga stranded na pasahero na lumikas muna sa mga ligtas na lugar dahil sa banta ng bagyong Pepito. Nakapreposisyon na ang mga regional at district disaster and incident management teams ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang agad na makaresponde sa posibleng maging epekto ng bagyong Pepito. Sa ngayon ay naka-blue alert na ang mga ito at naka-standby para magsagawa ng mga clearing operation sakaling magkaroon ng mga landslide. Gayon din ang agarang pagkukumpuni kung mayroong mga masisirang tulay at mga kalsada. Sa ngayon, may ilang mga kalsada na ang sarado sa mga motorista, bunsod ng pinsala ng mga nagdaang bagyo. Nasawi ang 28 mga alagang biik sa Santa Cruz sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan matapos ang pananalasa ng bagyong Ophel. Base sa mga larawan at video na ibinahagi ng Cagayan Public Information Office, makikita na isa-isang ibinabaon sa lupa ang mga nasawing biik. Sinasabing unang nasira ang pagmamay-aring piggery ni Art Tamayo nang manalasa ang bagyong Marce sa Cagayan at natuluyan na mamatay ang kanyang mga alaga nang sumunod ang bagyong Ophel. Ilang insidente ng landslide ang naitala sa probinsya ng Batanes, pusod ng malakas na buhos ng ulan kagabi. Sa mga larawang ibinahagi ni Batanes Governor Marilu Cayco, makikita ang pagguho ng lupa sa iba't ibang pangunahing kalsada sa Basco hanggang sa Imnabu o Imnajbu. Sa ngayon ay sinisimulan na ng DPWH at mga municipal government ang pagsasagawa ng clearing operations, habang pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa kanilang pagbiyahe lalo't may mga debris at mga bato pa ang naiwan sa mga kalsada. Nagpaalaala ang Animal Kingdom Foundation, isang non-governmental organization sa mga pet owner na huwag iwanan ang kanilang mga alagang hayop ngayong naghahanda ang marami sa paparating na bagyong Pepito. Nagbigay din ng ilang tips ang samahan para sa mga maaaring gawin ng mga may alagang hayop tuwing may bagyo. Ang ilan sa mga ito ay kung kinakailangan lumikas, dapat alamin kung saan maaaring dalhin ang mga alagang hayop bago ang sakuna. Gumawa ng plano kasama ang pamilya, kaibigan at kapitbahay na maaaring tumulong at mag-alaga sa mga alagang hayop. Kung hindi magagawa na isama sa paglikas, at siguruhin din na may name tag o microchip at contact information ang mga alagang hayop upang madaling mahanap sakaling mawala o maligaw. Naayos na ang nasirang tulay sa Gonzaga, Cagayan na nasira noong pananalasa ng bagyong Ophel. Ito ang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Gonzaga at bayan ng Santa Ana. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng damage assessment ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Unit para makita ang pangailangan ng mga residente sa lugar. Mula sa Gonzaga, Cagayan, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, maaari na bang daanan ng lahat ng uri ng sasakyan yang San Jose Bridge dyan sa Gonzaga? Rosalie, bagamat passable na ang one lane ng tulay, pero bawal dumaan yung mga trailer truck na may karga dito. Para lamang sa mga light vehicle hanggang sa mga busa ang pwedeng dumaan sa ngayon dito sa tulay. Bukod sa tulay ng Gonzaga, unti-unti na rin binubuksan ang ilang mga kalsada sa lalawigan ng Cagayan. Binuksan na sa publiko ang San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, Cagayan kaninang madaling araw. Maaari ng daanan ng mga light vehicles ang nakumpuning tulay. Patuloy ang Department of Public Works and Highway 1st District Engineering Office sa restoration ng nasirang tulay. Matatanda ang nasira ng bagyong Ophel noong Huwebes ng gabi ang approach ng San Jose Bridge dahil sa inanod na mga troso na dulot ng bagyo. Dahil dito, na-isolate ang bayan ng Santa Ana, Cagayan.
at di makapasok ang nasa 2,500 relief goods sa bayan para sa mga residente na naapektuhan ng bagyong Opel. Bukod sa San Jose Bridge, ilang kalsada na rin sa Cagayan ang unti-unting binubuksan sa publiko sa patuloy na clearing operation ng DPWH. Kagabi, naibalik na rin ang supply ng kuryente at komunikasyon sa bayan ng Santa Ana. Samantala, nagsasagawa na ng aerial survey para sa damage assessment ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa probinsya ng Cagayan para makita ang damage at pangangailangan ng ating mga kababayang na apektuhan ng bagyong Opel. At yan muna ang latest mula dito sa Cagayan. Balik sa iyo, Rosalie. O Ryan, paano ngayon makakarating yung mga relief goods at yung mga basic necessities sa ating mga kababayan dahil hindi pa rin naayos yung tulay dyan sa Gonzaga? Rosalie, kahapon nga dahil na-stranded ito dito sa bayan ng Gonzaga, nakiusap muna yung lokal na pamahalaan ng Santa Ana na pansamantalang ilagak muna dito sa Gonzaga at ngayon ay unti-unti naman nilang hahakutin yung mga relief goods dito sa Santa Ana sa pamamagitan ng mga maliliit na sasakyan ng munisipyo, Rosalie. Meron na bang binanggit ang mga otoridad na timeline kung kailan po pwedeng maisaayos ng tuluyan yung tulay sa San Jose Bridge? Sa ngayon, Rosalie, kausap natin yung mga nagtatrabaho kanina dito. Wala pa silang timeline kung hanggang kailan matatapos ito dahil ginawan lamang ng paraan para yung mga stranded dito kahapon ay makatawid na. Lalo na nga ay kailangan ng mga residente dito sa bayan ng Santa Ana at ng Gonzaga na may trabaho sa kani-kaniyang mga bayan na dumaan dito. Kahapon kasi nakita natin dito sa ilalim ng ilog lang sila dumadaan at naglalakad ng malayo dahil nga walang mga sasakyan na pwedeng dumaan dito. Okay, pero binabantayan naman ng mga otoridad yung bahagi na yan ng tulay dahil maliliit na sasakyan lang ang pwedeng makadaan at hindi maaari yung malalaking sasakyan at mabibigat na sasakyan. Oo, Rosalie, sa ngayon mayroong kawani ng mga DPWH dito na nagbabantay at nagtatraffic dito para nga sa seguridad, syempre, ng ating mga kababayang motorista dito sa pagdaan nila sa tulay. Okay, maraming salamat Ryan Lacanlali, nag-ulat ng live mula sa Gonzaga, Cagayan. Nakahanda na ang nasa 1.3 million family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga maapektuhan ng bagyong Pepito. Tiniyak din ng ahensya na may family food packs din na nakahanda upang tugunan ang pangailangan ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na bumabangon matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, 2 supply chain ang magkasabay na naghahanda ng relief packs tuwing mayroong sakuna sa bansa. Mas maraming bigas ang kinakailangang angkatin ng bansa batay sa report ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil sa serye ng mga bagyong pumasok sa bansa nitong mga nakaraang linggo. Ito ang balita ni Evan Alvarez. I just received a report from the DA. Mukhang madadagdagan ng importation natin. We will import close to 4.5 million tons. Nag 3.9 tayo last year. Mangangailangan ng dagdag na supply ng bigas ang Pilipinas dahil sa pinsalang dulot ng mga bagyo sa sektor ng agrikultura. Ayon sa pahayag sa media ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes, mangangahulugan ito ng dagdag na importation ngayon kumpara sa nakaraang taon. Gayunpaman, hindi nakikita ng Pangulo na tataas ang presyo ng imported na bigas kapag nailabas na ito sa merkado. But we have already in place the prices of rice. Imported rice has gone down significantly since last year. So the prices are staying at about $400 plus $400 per ton. So that's still that will so our imported rice should be at that price.
Dagdag pa ng punong ehekutibo, walang kompetisyon ngayon sa presyo ng bigas sa pagitan ng ASEAN countries kumpara noong El Nino season. Siniguro rin nito na kokontrolin ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang mga produktong napinsala ng mga nakaraang mga bagyo at maaapektuhan pa ng bagyong Pipito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ng ganap na super typhoon ang bagyong Pepito at inaasahang mananalasa sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Para sa iba pang detalye, narito ang Assistant Weather Chief ng Pag-asa na si Engineer Chris Perez. Unahin po muna natin ang super typhoon na si Pepito dahil ito na talaga may immediate threat sa nakararaming bahagi nga na Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga oras na ito. Ngayong alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro ng super typhoon na si Pepito ay nasa laing 250 km silangan ng Huban, Sorsogon. Taglay ni Pepito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman ng hanggang 230 km per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong west-northwest naman sa bilis na 25 km per hour. So mapapansin natin, kahit nasa karagatan pa yung tinatayang mata ng bagyong si Pepito, yung makakapalakulap nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa may bandang northeastern part ng Mindanao. So ano nga ba yung mga inaasahan nating senaryo ngayong araw hanggang bukas dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa kalupaan nga ng ating bansa. So, tanaw na rin ng ating lawang radar station ang mata ng bagyong Pepito. So, nasa Northern Samar po itong ating radar station na kasama rin po sa mga basehan natin ng lokasyon, lakas at mga posibleng pag-ulan na dala nga ng bagyong Pepito. So, unahin po muna natin yung mga tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Mayroon po tayong warning signal number 4 dito sa may bandang Catanduanes at yung northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, warning signal or wind signal number 3 naman dito nga sa may bandang eastern portion ng Camarines Norte, northern at saka southeastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, itong northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang eastern portion ng Northern Samar, dito sa may bandang Eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Ticao Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa rest ng Northern Samar. Samantala, warning signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ganon din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, northern at saka central portion ng Leyte, dito rin sa northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, northernmost portion ng Iloilo, at northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob, example dito sa northern at central portions ng Leyte, ang ating pong Tropical Cyclone Bulletin ay available sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Mangyaring pumunta dun sa Tropical Cyclone segment, i-click nyo po yung tropical or yung Pepito na link. And then may makikita po kayo sa upper right corner, PDF file ng latest Tropical Cyclone Bulletin natin. Yun po yung pinapalabas natin at dinidistribute natin sa ating mga partner agencies, sa general public at kompleto po ang listahan ng mga munisipalidad na nakapaloob nga dito sa mga lugar na may warning signal. So ngayon, maaaring magtatanong naman ng mga kababayan natin, warning signal number 1 sa Metro Manila, pero
basically okay pa po ang lagay ng panahon. Malamang dito rin sa mga ilang bahagi, sa kanlurang bahagi ng Luzon. So, muling paalala natin yung lead time or yung palugit bago natin actual na maramdaman yung tinatayang lakas ng bagyo. For example, sa wind signal number 1, up to 61 kilometers per hour, maaring maramdaman ang lakas ng hangin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue in 36 hours or less. So kaya po, dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue ay may ample time for preparation pa rin po. Subalit, doon sa lugar na may warning signals number, higher warning or wind signal, mas maliit na po ang lead time. Kaya ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, ilang araw na rin po tayo nakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na partner natin sa disaster preparedness and mitigation measure. By this time, hopefully, ay enough na po yung stock ng supply natin at ng mga partner agencies natin. At as much as possible, manatili na po sa loob ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo, iwasan ng pumalaot, lumabas ng bahay, patuloy na mag-monitor sa updates ng PAGASA at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, himay naman natin ano yung inaasahang pagkilos ng bagyong si Pepito in the next 3 to 5 days. Generally, kung titingnan natin, ang magiging pagkilos ng bagyo ay west-northwestward. At mapapansin natin, bukas ng gabi, or ngayong gabi hanggang possibly bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall ito dito sa may bandang Catanduanes area. Pero balikan natin yung tinatawag nating area probability, itong parang APA na nakapaloob itong center track. Kung titingnan natin itong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes, posibleng dito sa Albay or Sorsogon area, or along the eastern coast of Quezon or Aurora, bukas ng hapon. So either way, nagbigay na po tayo ng abiso yung mga lugar, hindi lamang yung posibleng tamaan ng sentro, kundi lahat ng binanggit natin kanina na may warning signal or wind signal, dapat handa po. Mapapansin natin na after tumama sa may bandang Catanduanes, kikilos ito patungo ng Central Luzon at posible bukas ng gabi, or mamayang gabi, ay dahan-dahan na itong lalagpas ng kalupaan, or bukas ng gabi, dahan-dahan na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa, yung sentro nito. Pero bagamat tinatayang lalagpas na yung sentro, dahil napakalawak po ng radius nito, at this point sigurado may mga epekto pa rin po ito sa nakararaming bahagi ng Luzon. And then yun nga, inaasahan natin posibleng tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility sa darating na Lunes. Inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Ayon sa ahensya, aabot sa 70 centavos hanggang piso ang posibleng ibawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 65 centavos hanggang 95 centavos naman ang posibleng tapya sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 60 hanggang 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang oil price rollback ay bunsod ng desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na babaan ang demand nito sa langis. Gayon din ang mataas na oil production ng Estados Unidos at ang bahagyang paghina ng ekonomiya ng bansang China. Pinapaalalahanan ang publiko, lalo na ang mga madalas pumunta sa mga mall, na simula sa November 18 o sa araw ng Lunes ay ipatutupad na ang adjustment sa mall operating hours sa Metro Manila at ang pansamantalang pagbabawal sa mga mall-wide sale. Bahagi ito ng mga hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang matinding traffic ngayong holiday season. Ito ang balita ni JP Nunez. Ngayong Sabado at Linggo ay huling weekend na pwedeng magsagawa ng mall-wide sales ang mga mall sa Metro Manila. Dahil simula sa Lunes, November 18, ay ipatutupad na ang pansamantalang pagbabawal sa mga mall-wide sale. Bahagi ito ng taunang traffic mitigation measures ng MMDA para sa holiday season ng Disyembre. Layon ng ban sa mall-wide sales na maiwasang dumagsa ang mga mall-goers na nagiging sanhi ng matinding traffic.
Kasabay nito, simula sa Lunes, ipatutupad na rin ang pansamantalang adjustment sa mga mall operating hours. Sa halip na alas 10 ng umaga ay magiging alas 11 ng umaga ang pagbubukas ng mga mall, habang magsasara naman ang mga ito depende sa oras na desisyon ng mall operators. Sa regular na operating hours ng mga mall sa Metro Manila, hanggang 10 PM lamang ang operasyon ng mga ito. Mas gusto nga namin na mas late magsara para yung mga nagpapalipas ng traffic may mapapag-stayan at magagawa pa nila yung errands sila, last minute shopping, groceries and all. Samantala, ayon sa MMDA, merong ilang mga mall operators ang gusto sanang umapela sa adjustment, ngunit hindi nila ito pinahintulutan. May ilang nag-request na baka pwede sila ma-exempt pero we denied it. So lahat po ng malls pa rin will follow naman po yung ating pong revised schedule, mall hours. Ang mga pagbabagong ito ay tatagal lamang hanggang December 25 ngayong taon. Simula December 26 ay babalik na sa normal na operasyon ang mga mall. Mayroong 131 na mga mall ang Metro Manila kung saan 29 sa mga ito ay nasa kahabaan ng EDSA. Kaya naman inaasahan ng MMDA na makatutulong ang adjustment upang ibsan ang matinding traffic sa holiday season. Sa ngayon, lagpas na sa 400,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA kada araw batay sa monitoring ng MMDA. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ulitin ang proseso ng halalan at magkaroon ng panibagong filing ng Certificates of Candidacy o COC filing sa Bangsamoro kapag naipagpaliban na naman ang unang parliamentary election sa rehiyon. Samantala, ayaw namang magbigay ng komentaryo ng COMELEC sa issue na labag sa konstitusyon ang ilang probisyon ng Bangsamoro Election Code. Ito ang balita ni Dante Amento. Under ordinary circumstance, kapag wala ang provision na ganon, lahat ng filing ng candidacy ay baliwala lahat yan, and therefore magkakaroon ng panibagong filing ng Certificates of Candidacy. Natapos na noong November 9 ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. 111 aspirants para sa District Representative at ilang political party ang tumakbo. Pero nananatili ang isyu na maaaring maipagpaliban ang halalan dahil sa ilang isyong legal. May panukala ng nakahain sa Kongreso para sa BARM election postponement. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, kapag naipagpaliban na naman ang halalan sa Bangsamoro, posibleng magkakaroon ng panibagong paghahain ng COC. Batay sa panukalang nakahain sa Senado, target na maisasagawa ang halalan sa BARM sa May 2026. Unless yung batas mismo kung sakali ay may nakalagay na kung sino yung nag-file ng kandidatura ay sila mismo ang kandidato kapag na-reset ang eleksyon. Samantala, tumangging magbigay ng posisyon ang COMELEC sa sinabi ni Senate President Francis G. Escudero na labag sa konstitusyon ang ilang probisyon ng Bangsamoro Election Code at Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, mayroon silang kaso sa Korte Suprema na halos kapareho sa sinasabing issue ni SP Escudero. May case kasi kami sa Supreme Court involving practically similar issue. At sabi ko nga sa inyo na TRO kami ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, hindi nyo pwedeng ipatupad dyan. TRO yan, kaya lahat ng mga nag-file ng mga nasa gobyerno na appointive, deem resigned sila. Sabi ni Escudero, dapat deemed resigned o kaya otomatikong nagbitiw sa pwesto ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na tumakbo sa eleksyon. Sa 40 miyembro ng BTA, 35 ang naghain ng kandidatura pero nananatili pa rin sa pwesto. Binigyang diin ng senador na nakasaad sa konstitusyon na hindi pwedeng makisali sa politika ang isang appointee sa civil service. Ang mga miyembro ng BTA ay appointed o itinalaga ng Pangulo. Hindi pwede makilahok sa partisan political activity ang sinumang opisyal sa civil service, appointed man o permanent man o appointed in a coterminous capacity. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iginiit ng ilang kongresista na ayaw umanong matanong ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersya sa paggamit ng kanyang confidential funds. Ito umano ang nakikita nilang dahilan kaya ayaw dumalo ng pangalawang Pangulo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang balita. Buti pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na numpang magsasabi ng katotohanan nang humarap sa House Quadruple Committee na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Ito ang reaksyon ni House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi ito dadalo sa nakatakdang pagdinig ng House Good Government and Public Accountability sa November 20 kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Ayon sa pangalawang Pangulo, magpapadala na lang siya ng liham upang ipaliwanag ang hindi pagdalo, gayon din ang isang affidavit o sinumpaang salaysay kaugnay ng issue ng confidential funds. Pero hindi ako attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Subalit ayon kay Representative Ortega, ayaw pa ring sumipot ni VP Duterte sa legislative inquiry dahil ayaw nitong matanong. Bahagi umano ito ng strategy ng pangalawang Pangulo upang iwasan ang responsibilidad at accountability kaugnay ng controversial na confidential funds. Ayon kay VP Duterte, dumalo siya sa unang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability pero hindi naman siya tinanong ng mga kongresista kaya umalis na lang siya nang hindi tinatapos ang pagdinig. Pero binigyang diin ni House Committee Chairperson Representative Joel Chua, walang saysay ang magiging pagtatanong ng mga mambabatas kung hindi sumumpang magsasabi ng katotohanan sa legislative inquiry ang isang resource person. So hindi ko alam kung bakit inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Hindi siya nag-oath eh. So ayun, kasi under sa rules namin, dapat lahat ng mga tatanungin ay magtitake ng oath. So balit hindi naman siya nag-oath. So sa aming paniniwala, wala rin namang magiging saysay kung ano yung sasabihin niya kung di naman siya magtitake ng oath. Dagdag naman ng House Committee Chairperson, pag-aaralan nilang mabuti ang isusumiting sulat at affidavit ng Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinukonsidera ng Indonesian government na ilipat at dalhin na sa kulungan sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Batay sa pahayag ng Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia na inilabas noong November 11, kinumpirma nito ang pag-uusap ni Minister Yusril Isa Mahendra at Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Alagon Hamuralin, kaugnay ng kaso ni Veloso. Ayon sa pahayag ni Minister Yusril, pinag-aaralan ng kanilang bansa ang prisoner transfer ng mga dayuhang inmates, kabilang na si Veloso, alinsunod na rin sa kahilingan ng sariling bansa ng mga bilanggo. Ang naturang panukala ay naiparating na rin anya sa kabatiran ni Indonesian President Prabowo. Si Veloso ang Pinay na kasalukuyang nasa death row sa Indonesia matapos mahulihan ng droga noong taong 2010. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Malalakas na buhos ng ulan na dala ng mga bagyong tumama sa Pilipinas, epekto ng La Nina. Magkakasunod na pasok ng bagyo, normal lamang sa mga ganitong panahon ayon sa Pag-asa. So, as early as July, ipinalabas natin dun sa La Nina alert na ganito ang posibleng magiging senaryo natin bago matapos ang taon. Private contractors pinaghahanda na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tumulong sa mga kababayan nating apektado ng bagyong Nika.
pondo sa pagresponde sa kalamidad na nanatiling sapat ayon sa Malacanang. Maliwanag sa Pangulo ang kanyang instruction at inuulit niya ito sa mga government agencies na ang bago ngayon, yung mga private contractors, yung mga trucks nila, yung mga makinarya nila, yung mga private contractors na may kontrata sa gobyerno, DOTR, DPWH, dapat nakapreposition na din. KOJC leader Apollo Kibuloy nakakonfine sa Philippine Heart Center matapos na makaranas ng pananakit ng dibdib ayon sa Philippine National Police. Nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. National Security Council iginiit na walang dahilan ng China para magprotesta laban sa bagong maritime law ng Pilipinas. Walang dahilan para magprotesta ang China kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law. Office of the Vice President officials na sumipot sa pagdinig, walang alam sa paggastos ng confidential funds ni BP Duterte. Ilang opisyal ng OBP pinatawa na ng contempt at ipinaaresto ng Kamara. My participation is limited to the issuance of the signature on the check for the cash advance, Your Honor. I have no personal knowledge insofar as the utilization and the liquidation of confidential funds. But in the preparation, meron? Yes po, during budget request, budget proposal. Okay, but pagdating sa actual disbursement, wala ka nang kinalaman? Wala na po, Mr. Chair. I don't have any personal knowledge on the utilization of the confidential fund, Your Honor. Pag-asa nagbabala sa mas mataas na posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa Northern Luzon bunsod ng magkakasunod na bagyo. Kahit na light to moderate or moderate to heavy rains ang paulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin or nandiyan pa rin yung tsansa ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo, malaking hamon sa pamahalaan. Climate change, bagong realidad na kailangang harapin ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Retired Police Colonel Royina Garma, naaresto sa California, USA. Bureau of Immigration, inatasan na i-facilitate ang pagpapauwi kay Garma sa Pilipinas. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. As far as we know, and it's been verified that she had no departure order. She had a visa. But apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron. Dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration INS, ang US INS, ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they are in the process of being sent home here, back here to the Philippines. MMDA personnel na may body-worn cameras tutulong sa monitoring ng COMELEC sa mga lugar na magkakaaberya sa araw ng botohan sa 2025. Ide-deputize po ng COMELEC ang piling empleyado ng MMDA na tutulong po sa pagmamonitor ng eleksyon. Napag-usapan po namin yung ating po mga body cameras na pwedeng i-deploy sa mga critical areas para i-monitor po na maging maayos yung eleksyon. Pamahalaang lungsod ng Tugigaraw na nawagan ng tulong mula sa national government bunsod ng epekto ng magkakasunod na bagyo sa Cagayan. Yung pong resources ng Tuguegarao City Government po, kulang na po. Naka-state of calamity po kami. Humihingi ho ulit kami ng tulong kung saan kami makakahingi ng tulong mula sa national agencies. Department of Social Welfare and Development o DSWD, mayroon na lamang natitirang 100 million pesos na standby funds para sa disaster response.
more than 1 billion po ang nalabas dito lamang sa 5 bagyo na ito at may natira pa po tayo so far na 100 million na standby fund. Dilasag Aurora nagdeklara ng state of calamity bunsod ng matinding pinsalang idinulot ng bagyong Nika. Pananalasa ng Typhoon Ophel, pinaggandaan na rin ng mga residente. Although meron pa po kami mga natitirang resources, but dahil po meron pang mga paparating na mga bagyo na po, so hindi na po kakayanin ng aming current po na resources. Kaya po nagpo-provide din naman po kami ng advance po na information sa national government sa province. So ganun din po to augment po yung aming possible na maging pangangailangan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa Quadcom hearing. Former President Duterte hinamon ng International Criminal Court na imbestigahan siya kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killings. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. 733 million pesos na panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025 pasado na sa budget deliberations ng Senado. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ilang lugar sa Cagayan, binayo ng malakas na hangin at pag-ulan bunsod ng Super Typhoon Ophel. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 to 4 bagyo na po ito. So sobrang pagod na rin po kami, sobrang hirap na po. So sa ngayon talagang hirap na kami, sir. Ilang pamilya sa Santa Maria, Isabela, inabutan na ng 2 bagyo sa evacuation center. Mga residente sa mabababang lugar sa Isabela, pinalikas dahil sa banta ng bagyo. Kung mapapansin nyo, magkasunod kasi ang bagyong Nika at Ophel, bali ang nangyari yung mga nasalanta o yung mga nag-evacuate from Nika, yung may nagsiuwian, pero bumalik ulit nung lumakas po ang ulan na Ophel. Mga lalawigan sa Bicol, naghahanda na sa posibleng pananalasa ng bagyong Pepito. Mga residente, pinag-iingat sa banta ng mga pagbaha at lahar flow. Pero meron po tayo mga lumang lava flows dyan sa tuktok ng bulkan na maaari pong magalaw. Yung mga nalulupa na lava flows, maaari po itong matinding pag-ulan. Ito pong mga maaaring daluyan ng potensyal na lahar kapag tayo po ay nagkaroon ng matinding pag-ulan. Pag-amin ng pagpatay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat suportado ng testigo o complainant para makasuhan ito, ayon sa hepe ng National Bureau of Investigation. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Dating Pangulong Duterte, pinaniniwala ang muling dadalo sa Quadcom hearing. Mga naging pahayag ng dating presidente sa pagdinig, pag-aaralang mabuti ng mga mambabatas. Ako, tingin ko, do nag-e-enjoy si presidente. Tingin ko si presidente a-attend sa susunod. Maganda. Paano naging gaganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Magsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Mga lugar na posibleng makaranas ng storm surge o daluyong, pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The communities that are within the storm surge areas have to do other things besides just prepare for strong winds and heavy rain. We have to get them to high ground. Forced evacuation ipinatupad na sa ilang mga lugar sa Camarines Sur. Daang libong residente sa Albay ililikas dahil sa banta ng lahar. Mga inanod na troso na nakasira sa tulay sa Gonzaga, Cagayan, hinihinalang galing sa illegal logging. Kabuhayan ng mga residente, apektado ng nawasak na tulay. Yung mga kahoy na pinutol ng mga nag-illegal logging,
Kaya siguro yan po ang may sala niyan dahil hindi na po mapigilan ng yung bundok, yung tubig na tumarala sa papunta po rito. Unang biyahe ng tren sa mga bagong istasyon ng LRT-1 extension aarangkada na simula November 16 ng umaga. Itong aming sinakyan na linya na ito mula sa Sukat hanggang ngayon dito sa Redemptorist ay magbubukas, mag-start ng operation. Bukas na ngayon, pero mag-start ng operation bukas ng alas 5 ng umaga. At Vice President Sara Duterte hindi dadalo sa susunod na pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero we plan to send a letter. We plan to say why. And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. Dalawampung taong pagseserbisyo publiko, 20 taong inobasyon sa larangan ng pamamahayag. Ganito mailalarawan ang inilakbay ng UNTV. Ating tunghayan ang naging muling pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth na naghatid hindi lang ng pinakabagong mga balita, kundi may kasama ng public service. Iba yung nasa loob ka lang ng stasyon na hindi mo nakikita yung paligid mo. Iba yung nandoon ka mismo sa aktual na lugar kung saan nangyayari yung iba't ibang mga bagay na ikaw mismo ang nakakasaksi. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras natin, 5:17 in the morning. Ako po si Andy Rentoy. Hindi kinagagalat mong makasama sa programang Hataw Balita ngayong araw na ito. Sakay ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections dito po sa Palacio del Gobernador. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 11, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan dito sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Years ago ay nagkaroon tayo ng kauna-unahan sa buong mundo na mobile radio booth at siyempre ito na nga ang mobile booth ng UNTV ng Radyo La Verdad 1350. Siyempre nakakatuwa na naandyan pa siya hanggang ngayon, intact, part ng kasaysayan ng ating bansa. Yung stasyon, inilabas na natin para mas maramdaman natin kung ano yung higit na pangangailangan at higit din na mapabilis natin yung pag-aksyon doon sa mga pangangailangan na yun na pwede natin magawin. Napakarami talaga ang mga taong natulungan ng Radio Mobile Booth kasi hindi lamang kami nakapagbigay ng mga impormasyon kundi nakapagbigay rin kami ng tulong medikal, serbisyo, pagkain doon sa mga nangangailangan. Kailangan ipagpapatuloy na natin ito. Kailangan na umikot tayo sa iba't ibang lugar para makapaghatid tayo ng balita at hindi lamang balita kundi mga tulong at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Very exciting. Iba siya from all the interviews that I've done. Kakaiba siya. So I think the UNTV napakagandang konsepto na pwede mong ilapit talaga sa mga mamamayan. And you will see in reality kung ano nangyayari sa labas talaga ng opisina o sa labas ng studio.
napakaganda na initiative ng UNTV because na ipapakita natin kung paano tayo tumutulong sa ating mga kababayan, na ipapamamalita agad sa publiko kung ano yung mga serbisyo na naipapaabot sa mga kababayan po nating nangangailangan. So hindi lamang po ito pagbabalita, pero pagpapakita ng tunay na pagtulong o yung public service na tinatawag natin. So we congratulate the UNTV for this wonderful initiative, and we hope na magpatuloy pa yung ganito nga pong initiative ng UNTV para mas marami pa po tayong matulungan at maipaabot yung pong assistance. Nag-start po tayo sa ating ika-20 taon ng ating panibago po na pag-ikot ng Radio Mobile Booth. Ito po ngayon ay susundan na ng ating po namang Mobile Dental and Optical Clinic. Kaya yan po ay magiging magkasama sa kanilang pagbiyahe. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 4:12 na nagsasabi, "Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin." At yan naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahahalagahan. Magandang hapon.